Good afternoon. Good evening. Good evening na dito sa New Zealand. Time now is 8:01. 8 p.m. in the night, but may araw pa dito sa amin. 8 p.m. in the night, may araw pa dito sa New Zealand. So, mayroon lang ako i-share sa inyo. Very important. So, di ba sabi ko sa inyo na mga bulkan sa year 2026 ay muling ma-wake up o kaya sasabog uli. Ito ay ang Mount Mayon. At hindi lamang Mount Mayon, marami pang susunod na bulkan dyan sa Pilipinas na muling gigising. So, alert level 3 na ngayon ang Mayon Volcano. So, marami pang mga bulkan na magising sa year 2026. Dahil ito ay Year of the Fire Horse. So, at isa pa, mayroon akong sinabi noon pa, matagal na. What's that? Teka. Tinignan ko lang kung ano. Ako lang naman dito mag-isa, pero bakit mayroon tao na parang may gumagalaw doon? Ako lang naman mag-isa. So, meron akong kasama dito sa bahay kahit wala akong kasama. So, ito palang isang sinabi ko noon nung matagal na. Sabi ko mayroong magaganap na malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Ito ay magkakaroon ng tsunami. So, prepared tayo. Ito ay kung sakali man na magkaroon ng lindol sa Pacific Ocean. Ito ay sa Mariana Trench. Mariana Trench ito. Ito ay pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Ito ay Mariana Trench sa malapit sa Pilipinas. So, prepared lang tayo sa magaganap na earthquake na magaganap sa ilalim ng dagat. Ito ay maglikha ng malaking tsunami kung sakali na lumakas itong lindol na mangyari sa Mariana Trench. So, delikado ang Guam dito dahil ang Guam pinakamalapit yan. So, ingat-ingat na lang. So, be alert. Be ready. Dahil kung sakali na gumalaw itong Mariana Trench, ito ay malapit sa Pilipinas. So, maglikha ito na pinakamalaking tsunami. So, yun pang panaginip ko noon. I think this is September or October or maybe November 2025. Sabi kong mayroong magaganap na pinakamalaking tsunami. Hindi lamang tsunami, ito ay tidal wave na magaganap. Ito ay, ang aking panaginip ay nilamon ang isang lugar. Walang building, walang bahay, walang punong kahoy ka makikita at walang bundok ka na makikita. Ito ay lalamunin ng dagat. So, kung ang panaginip ko nito ay hindi pa nangyari, hindi ko lang alam kung totoo ito na mangyayari sa aking panaginip. Dahil nakita ko mismo, nandun ako talaga sa pangyayari. So, ingat-ingat na lang tayo. Kung sakali na magkaroon ng lindol na malakas sa Pacific Ocean, delikado ito ang maabutan ng pinakamalaking tidal wave or tsunami. Kasi kung yung isang lugar na nilamon ng dagat
ibig sabihin malaking tidal wave yung mangyari. Dahil ang kamundukan wala natira eh. Ang nakita ko lamang ay kasi umakyat kami sa pinakaibabaw na pinakatuktok na. Muntik pa nga kami maabot ng dagat. Kung totoo ito kung totoo ito na mangyaring lindol. Ito ay Mariana Trench. So malapit yan. Yan ang pinaka deep ocean around the world, Mariana Trench. So pinakamalalim sa malalim na dagat. Kung sakali man ito ay gumalaw at muli magkaroon ng lindol, ay delikado ito dahil magumpugan yan. Pag magumpugan, malaking tidal wave ang mangyayari. So, ang mga bulkan, muling puputok, muling magising sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng dagat. Yan ang abangan natin at hindi lamang kalamidad. Meron pang magaganap na digmaan na magaganap dito sa Middle East, Asia, at saka dito sa part ng Western. So, at hindi lamang sa Western, pati rin sa Amerika. So, kung sakali man na magkadigmaan, ay ito na ang year 2026, mainit ang lahat. Bansa sa bansa maglalaban, karian sa karian maglalaban. Race by race magpapatayan. Itong Russia ay nagpanik na ngayon ang mga tao dahil magkukulaps ang Russia. So maraming tao na nag line by line para withdrawin ang lahat ng kanilang pera sa bangko. Dahil si Putin ay nag-withdraw ng pinakamalaking pera. So kawawa nito ang mga ibang mga tao na ang kanilang pera ay dineposit ang kanilang pera sa bangko. So maraming kumukuha ng pera sa bangko ngayon ng Russia dahil ito ay emergency, mag-collapse ang Russia. Dahil marami ng tao ang hindi na niniwala kay Putin. Dahil gusto ni Putin kasi bawat tao ay mag-ambag para sa kanilang sandatahang lakas. Pero mga tao wala na, nagising na. So, dandahan na magkukulaps ang Russia. Ito ay mauuna ang Iran. Ang Iran na bansa ay magkukulaps dahil sa pagrarally ng mga Iranian people versus Islamic regime of Iran. So, una-una mababagsak ang Iran. Sumunod ang Russia. Mabagsak yan ang Russia. So, hindi lamang Russia ang babagsak. Marami pang susunod na bansa ang babagsak. Kapag inuuna nila ang mga digmaan, lalo na yan ang China, ay bubulusok yan, bubulusok pababa. Once na magsimula ng digmaan sa Asia, ang China ay babagsak yan. So walang kaya ang China sa digmaan sa laban sa allied ng Amerika. Ito nga si Maduro, si Nicolas Maduro, ay wanted yan sa Amerika dahil kaya kinuha siya ng Amerika dahil matagal na yung wanted. Pero hindi pa rin siya basta-basta o makokontrol dahil ang kanilang business ginagamit nila ni Nicolas Maduro ang mga military nila. Magpupuslit ng mga droga sa Amerika kahit sa amang lupalop
pati sa Mexico, pati sa ibang mga bansa. Ito ay nag-smuggle sila ng mga drugs. Ito ay fentanyl at saka cocaine. So, maraming nasira na buhay ang drugs ni Nicolas Maduro. So, implanuhan talaga ng Amerika na makuha si Maduro nang walang masaktan o kaya walang madamay sa gira. So, kinuha talaga nila. So, hindi gumana ang radar ng China na ibininta sa kay Maduro na mga tinatawag na kanilang radar o kaya para sa digmaan sa mga missiles. Hindi gumana. Ito ay na-hijack ng Amerika na hindi gumana ang kanilang satellite. So, nakuha si Maduro nang walang kahirap-hirap, walang may nasaktan o may nadamay sa pangyayari. So, nagalit ang Russia, nagalit ang China, pati rin ang North Korea. Kasi si Maduro ang nagsusupply ng gasolina sa China at saka sa North Korea. So, ito ay allied nila yan. So, walang nagawa ang radar ng mga intercept missiles ng Venezuela. Dahil made in China nga eh. So, nag-spend ng 100 billion ang Chinese para sa kanilang defense. Pero wala. Hindi gumana. So, nahack ng Amerika. So, nakuha nila nang walang kahirap-hirap, lumusob sila gabi. So, maraming umalma, maraming nag-comment na gin-bypass daw ni Trump ang international law. So, marami kasing nasira ng buhay ang drugs ni Maduro, fentanyl at saka cocaine sa buong Amerika. Kaya na-wanted si Maduro pero hindi makukuha dahil ang daming mga depensa. Kumbaga maraming umaalalay ng mga allied, lalo na China at saka Russia at saka North Korea. Pero napasok ang Venezuela na walang kahirap-hirap. So nakuha na nila si Maduro. Ngayon nandun na sa Amerika, pati ang asawa, pati yung mga anak. So, hawakan ng Amerika ang Venezuela dahil walang presidente ngayong nangyari na nilusob nila ang Venezuela. So, sabi ni Trump, ang income ng gasolina ay mapupunta sa mamamayang Venezuela. So, maraming Venezuela na nagrally na nagpapasalamat sa ginawa ni Trump sa kay Maduro na nakuha. So para ma-stop ang lahat ng droga sa buong Venezuela, gina-export nila sa iba't ibang bansa kasama na sa Middle East. So suportado sila ng Iran. So ngayon, panibagong digmaan na naman nangyari sa Lebanon, strike na naman ng Israel. So itong Iran ay kukulaps, una-una magkukulaps ang Iran, sumunod Russia. Lahat ng mga bansa na mayaman sa langis babagsak dahil sa ginagawa nila. Dahil sa korupsyon. Itong Iran kasi ang sumusuportar sa Hezbollah, Hamas, at saka ISIS. So ang pira ng mga Iranian ay kinukuha ng government ng Iran,
Islamic regime, pinupunduhan ang lahat ng mga proxy war na ay katulad ng mga terrorist, ISIS, Hezbollah at saka Hamas at saka pati Yemen, mga Yemen rebels. So, ang sabi ng presidente na si Khamenei, sabi niya, kung hindi titigil ang mga nagrarally ng mga Iranian, ito ay papatayin niya lahat. Kasi nangyari na yan noon, ang pinatay nila mga 1,500 airstrike nila. So pinatay. Ngayon, malawakang rally ang nangyari sa Iran. At talagang pinakita talaga nila na galit sila. Tama na. Ang rehimen na Islamic regime. So, nag-warning itong ang Iran na gusto nila makipag all-out war laban sa Amerika, sa Europe, at saka Israel. So, sino naman ang nagbibigay sa kanila ng mga armas? Walang iban kundi China at saka North Korea. Sila ang nagsusupply sa armas, pati sa Russia. Kasi sa totoo lang, talo talaga sa labanan ang Russia. Laking pagkalugi ng Russia. Marami silang nawasak ng mga tangke de guerra, mga jet fighter, mga satellite defense nila at saka yung mga radar nila. Sinira lang ito ng mga Ukraine sa magitan ng mga drone na tag 700 lang. Yan ang ginagamit, nilalagyan na ng pangpasabog RPG. Tapos ibabagsak yung drone, suicide drone. 700 lang kasi, pero samantala kay Putin ay isang putok, bilyon ang halaga ng kanilang missiles. So wala na, bagsak na talaga ang Russia. So marami na mga tao na nagwi-withdraw ng mga pira nila. Wala na bumibili sa langis ng Russia. So dahil maliban pa sa China, ay nakakuha ang China ata sa Middle East. Mura lang. So bagsak ang Russia ngayon. Ganon din ang Iran, bagsak din. Kahit sila ang pinakamaraming langis. Ang Iran, maraming langis yan. Ang Russia, ganon din. Pero ngayon, maraming nasira ng Ukraine ng mga kanilang mga deposito ng kanilang mga langis. Kaya lahat ng kanilang mga langis ay paralyzed dahil pinasabog ng Ukraine. So, dahan-dahan na nagkukulaps ang Russia. So, nag-withdraw si Putin ng pinakamalaking halaga, 695 billion na pera nila. I-withdraw ni Putin. So, nag-alarm ang lahat ng mga bangko. Lahat ng mga tao na may mga pera sa bangko, withdrawin nyo na. Baka maubos lang ito. So, grabe ang tao, naglilinya para makakuha lang ng pera, ma-withdraw nilang kanilang pera. So, bagsak ang Russia, pababagsak. Ang Iran, lalong babagsak. So, dalawang country pa lang. So, I don't know who is the next. So, hindi naman mabagsak yung Venezuela kasi hawakan ng Amerika. So, ang kasunod dito, China at saka North Korea. Dahil hindi angkop sa batas ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Ang Ukraine, ang pinapatay ng Ukraine, ng Russia ay ang mga civilian ng mga community sa Ukraine. So, ganun din itong Iran, pinapahirapan nila ang kanilang mga tao, mga Iranian people. So, babagsak itong Iran. Lalo pat kasi sabi ng Iran, i-close na nila ang tinatawag na
Strait of Hormuz. Kasi sa Strait of Hormuz, diyan dumadaan ang lahat ng kalakalan sa mga langis diyan sa Middle East. So kung isasara nila, kaya nag-warning ang Amerika, kapag gagawin nyo yan ay, at pati yung mga tao nyo, kapag pinatay nyo, hayaan nyong maging malaya ang mamamayan na isigaw ang kanilang galit sa Islamic regime. Huwag nyo silang saktan dahil pag sinaktan nyo ang mga people ng Iran, ito ay atakihin ng Amerika at Israel na walang awa, no mercy. So, yun lang sinasabi ko sa inyo. Lagi akong sinasabi, pagpasok ng year 2026, mag-upisa ang mga digmaan sa Middle East. So, hindi lamang Middle East, Europe, magsimula ng kaguluhan na ulit na hindi, yung dating gulo ay ano lang. Pero ito, malaki ang gulo ito pag nangyayari. At itong China, once na ituloy nila ang kanilang pag-invade sa Taiwan, ito ay malaking gulo talaga. Involved ang Amerika, involved ang Pilipinas, involved ang Taiwan, involved ang South Korea. Pero hindi ko lang alam bakit ang South Korea ay lumapit sa China. Hindi natin alam kung anong pakay ng South Korea. Ito ay nagagalit ngayon ang North Korea. So, nagpalipad ng testing itong South Korea. Punta ng dagat. So, ang North Korea ngayon ay inabangan ng South Korea. So, ganon din ang Japan. Ay walang sasantuhin ang Japan. At hindi lamang Japan ang kalaban ng China, maraming bansa. So, ang China, kailangan negosyo kasi sa kanila. Kumbaga, business talaga yung kanila. So, tingnan mo kung sabi nila na totoo sila na allied nilang Venezuela, bakit hindi nila kagad na hindi sila lumusob o kaya nag-meeting na mag-atake laban sa Amerika? So, marami pa tayong aabangan at marami pa tayong aantayin ng mga pangyayari. Hindi lamang, sabi ko sa inyo, restore ang buong bansang Pilipinas. Lindol, una, pagpasok pa lang ng September, sunod-sunod na bagyo, nagmamarcha. Sunod-sunod na baha. Ang lalaki ng mga baha, ang maraming damage. Sumunod, nagmamarcha na naman ng mga lindol. Ganon din ang sunog, especially summertime. Pagpasok pa lang ng year 2025, papasok pa lang year 2026, ang daming sunog kaliwat kanan. So, maraming mga sunog ang nagaganap sa bansang Pilipinas. Ganon din ito sa Hong Kong. Kaya ang lindol sa Surigao, ang lindol sa Davao, Manay, Davao Oriental. So, ang ating mga lindol ay buong bansa. Araw-araw may lindol. Walang katahimikan. Dahil itong mga langis sa ilalim ng dagat at saka sa ilalim ng lupa ay muli na ilalantad at bubuksan. Kaya itong mga nangyayari sa Middle East ngayon ay magtatakayan sila bakit unti-unti yan maubusan ng langis ang Middle East. Kapag mabuksan na dito ang langis sa bansang Pilipinas, mag-total operation na mayroon na talagang nahukay ng mga langis na sinidrilling hanggang ngayon. Kaya itong 8 Petroleum Gas Exploration Project ni PBM. So itong mga kayamanan na sa ilalim ng dagat at saka sa ilalim ng lupa ay hitik na ilalabas ng ating Panginoon. So sabi ko sa inyo, nagkaroon ng solar eclipse September 22, 2025. So nanaginip ako, natulog ako September 20. Madaling araw na naginip ako September 21. Na sabi ko,
restore ang bansang Pilipinas kasi natakpan ng ating Panginoong Hesus, bumaba siya sa langit. At ito ay bakit ang bansang Pilipinas ang kanyang binabaan, hindi sa bansang Israel. Sa aking panaginip, bago magkaroon ng solar eclipse September 22. So, nangyari talaga ang restore buong bansang Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na baha, sunod-sunod na sunog. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga tragedya, mga nangyayari sa ating bansa. Dahil natakpan ng ating Panginoong Hesus ang bansang Pilipinas. Ang hindi lamang natakpan niya ang ilalim ng Palawan, hindi niya nasakop. So ang Luzon, Visayas, Mindanao talaga ang natakpan. So maraming kalamidad ang nangyari sa bansang Pilipinas. So maraming walang alam kung ano bang nangyayari sa ating bansa. Sa akin, nakita talaga sa aking real, sa aking panaginip, yan ang nakita ko. So, restore ang buong bansang Pilipinas. Hindi lamang reform ang government ng ating bansang Pilipinas. Ang sino kung makalaban kay PBBM ay kalaban ng kalikasan. Kung anong ginagawa nila kay PBBM, anong sigaw nila kay PBBM, anong mga sinasabi nila kay PBBM. Ang mga kaalyado ng mga Duterte, ng mga supporters ay binabalikan ng mga tragedya. Sila talaga ang unang target, lamang Cebu, kaalyado ng Duterte yan. Davao, kaalyado ng Duterte yan. So sila ang unang-una nasalanta ng mga bagyo, bagyo at saka lindol. Sunod-sunod. So kasi pilit nila pinapabagsak sa BBM. Ang dami ng rally na nangyayari sa ginagawa nila Chavez, ni Amy Marcos, ni Sara Claus Lustay. So si Sara Duterte hindi na makaupo presidente yan. Dahil itong February, impeachment na naman. At hindi lamang impeachment, mayroon pa siyang case na harapin niya. Marami siyang kaso. Marami ang harapin niya. So, hindi yan makaupo si Sara. Baka wala na nga election mangyayari kasi magkadigmaan sa West Philippine Sea dyan. Sa Taiwan at saka China, damay ang bansang Pilipinas, damay ang lahat ng Asia, damay yan. Scramble war yan eh. So North Korea tutulong sa China. Ang Russia tutulong sa China. Ang away sa western country ay pabayaan nila yung Ukraine. Lilipat yan sila dito sa China kung sakali na magkadigmaan na. So ganun ang game plan nila. So pinabayaan nila si Maduro, pinabayaan nila ang Iran. So ganun ang mangyari. Kaalyado lang sila sa harap pero sa talikod, never sila mag-support. Dahil ang Russia ay naharap din sa matinding kaguluhan at digmaan. Ay halos lahat naubos na ngayon mga pandigma ng Russia. Naubusan sila, nalagasan sila ng libo-libo na tao. Nawalan sila ng mga tangke de gira, mga jet fighter, mga radar satellite nila sa mga missiles intercept nila. Winasak ng Ukraine. Bagsak ang lahat ng mga kanilang mga gas nila, mga pinapunduan ng mga gasolina nila, ubos. Winasak ng Ukraine yun. So, ito si Putin ay ayaw lang niya na mag-surrender kasi mapahiya sa subong mundo na talagang talo talaga siya. So, maliit lang Ukraine pero hindi nila nasakop, hindi nila na-invade. Dahil sa tulong ng NATO at saka tulong ng Amerika. So, mas sobra ang ginagawa ng president ng Russia kasi ang pinapatay nila mga civilian na community, diyan sila nagpapasabog ng mga
kanilang missiles, diyan sila nagpapalipad ng kanilang mga drone attack para sirain ang bansang Ukraine. Pero hindi nila makaya-kaya. Maliit na bansa lang. Ganang katulad dito, China at saka Taiwan, maliit na bansa. Ganon ang mangyayari dyan. So, nakakalungkot lang itong Middle East kung sakali na magsiklab muli ang malaking digmaan. At saka dito sa Taiwan at saka China ay marami tayo mga Filipino worker, overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa Taiwan. So, malaki naman ang problema ng ating bansa sa pagsagip, sa madadamay sa mga kaguluhan, gira. Year 2026, sabi ko sa inyo, year 2026, 27, 28, upward, puro kaguluhan yan. Puro digmaan. Puro mga daming bulkan na muling sasabog sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng karagatan, muling magising ang mga bulkan. At sunod-sunod ang lindol, buong mundo. Maranasan ang mga malakas na, pinakamalakas na lindol. So, nasabi na ito ng ating Panginoong Hesus noong April 14, 2024. Pero hindi niya sinabi kung saang bansa tatama ang malakas na lindol. Ang mga nangyaring mga lindol, mga maliitan lang ay simula pa lang yan, pangpagising lang yan para magbalik loob ang lahat ng tao sa ating Panginoon. Ang hindi magsisi at saka hindi bumalik loob sa ating Panginoon, I'm sorry. So, walang pinipili ang kalikasan. Ano man ang iyong reliyon, ano man ang iyong mga ginagawa. Pero ang kalikasan, hangin, tubig, lupa o apoy. Yan ang matinding mga nagaganap sa ating buong mundo ngayon. Sunod-sunod ang mga tragedya. So ito, year 2026, malalakas na lindol ang mangyayari. Pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat at saka sa ibabaw ng lupa. Mayroong tsunami na mangyayari sa Pacific Ocean. At itong gira 2026, 27, 28, upward. Yan ang mga grabing kaguluhan na mangyayari, magaganap. So, hindi ako nananakot sa inyo o sa mga tao. Sa akin lang, be prepared at maganda tayo lahat. Kung sakali man na tatama ang mga tragedya sa ating mga bansa, sa ating lugar, hindi ko masabi kung saan tatama, pero yan ang magaganap sa year 2026. Hindi ako Diyos, isang tao lang ako. At hindi ako katulad nila ni Baldwin, ni Ryo Tatsuki, yung Japanese na nangula, at saka ni Bagaganga, at saka ni Nostradamus. So, at least hindi rin ako si Indy Perez. Pero nagtataka ako bakit si Indy Perez biglang naglaylo. Hindi na siya masyadong nagdadaldal ngayon sa TikTok, sa mga Facebook, sa YouTube. So, wala akong ano sa kanila, kung ano ang kanilang mga prediction. Sa akin lang, ito ay real na nakikita ko sa aking panaginip. Ito ay real na lahat ng babala na sinasabi ko nung hindi ko pa nakita sa aking panaginip, ito ay mismo sinabi ng ating Panginoong Hesus na mayroong magaganap pinakamalakas sa malakas na lindol. Sinabi niya ito noong April 14, 2024. At nung nakita ko ang ating Panginoong Hesus noong September 21, 2025, third time na napakita. Yung bago noong January 1, nagpakita rin ng ating Panginoong Hesus sa akin ang image ng ating Panginoong Hesus na ang aking ulam ay nilagay ko lang sa aking baunan ay naging kamukha ng ating Panginoong Hesus. So yan, kung titingnan yan, parang mukha ng ating Panginoong Hesus. So hindi ko yan ginusto, nilagay ko lang sa aking ulam.
sa aking baunan. Dahil New Year time yan, January 1, umaga na. So nilagay ko yung ulam sa aking lunchbox. So sa hindi pa nakakalam kung ano ba talaga ang mukha ng ating Panginoong Hesus, yan ang mukha ng ating Panginoong Hesus. Yan. Yan ang mukha ng ating Panginoong Hesus. Hindi, pang-apat na ito. Una, April 14, 2024. Pangalawa, June 2025. Pangatlo, September 21, 2025. Pang-apat, January 1, 2026. Muli na naman nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi ko pa alam kung anong kanyang sasabihin sa akin. O kaya ano ang kanyang ihabilin sa akin. Kung mayroon siyang sasabihin sa akin o mayroon siyang ipakita sa akin, sasabihin ko lang sa inyo. So, hindi ako gumagawa-gawa ng kwento na sa akin lang. Ito ay nanggaling sa kanila. Nanggaling sa ating Panginoong Hesus. So, 100% ako naniniwala sa ating Panginoong Hesus dahil ako na mismo nakakita 4 times na. Una, April 14, 2024, niyakap ko talaga ang ating Panginoong Hesus. Ako'y natutulog sa aking kwarto, nagkaroon ng kulong kidlat, nagkaroon ng puting usok, pumasok sa loob ng bitana. Tapos, nung nakita ko, Panginoong Hesus man to. So, tumayo kaagad ako sa aking panaginip, lumabas ang aking espiritu sa aking katawan. Lumuhod ako sa ating Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoong Hesus, patawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Ano man ang aking mga kasalanan, mula pang bata ako hanggang lumaki ako. Patawarin mo ako sa mga aking mga pagkukulang, ang aking mga kasalanan. So sabi sa akin, pinapatawad na kita anak. Tumayo ka dyan. Tapos sabi niya, bilisan nyo na. Umalis na kayo rito, mayroong magaganap, pinakamalakas sa lindol na mangyayari. Yan ay hindi niya sinabi saang lugar, saan bansa, anong araw, anong buwan, anong taon mangyayari. Pero itong kaguluhan sa China ay nakikita ko mismo sa aking panaginip. Nandun ako sa Taiwan. Nandito ang aking katawan sa New Zealand. Pumunta ako sa Taiwan. Dumating ako noon sa Taiwan. Nakita ko mga missiles na nagliparan. 100 on missiles o sobra pa. Na ito ay pumunta ng Taiwan, pumunta ng Japan, pumunta ng Pilipinas. So, ang unang na matamaan na kung sakaling magsiklab ang gulo, Taiwan, mauna yan. Sumunod Japan. Sumunod Pilipinas. Sumunod South Korea. Kasi ang South Korea at North Korea mag-aaway yan. So, ang Russia tutulong sa China. So, scramble war ito. So, hindi ko lang alam kung itong Russia ay magkakalaban sila ng India kasi ang tumulong ng missiles defense ng India ay ang Russia. So, ang Russia at saka China ay magkakalaban. China at saka India ay magkakalaban. So, ang Cambodia at saka Thailand magkakalaban. So, allied ng Amerika ang Thailand. Ang Cambodia allied ng China. So, ang armas ng China, sabihin ko na totoo, marami silang armas, marami silang missiles. Pero ang mga missiles nila, ginamit yan sa Ukraine, lumipad lang tapos nakalipad nga, totoo. Pero pagdating sa area, ang missile sumabit lang sa building, di sumabog. Maraming missiles sa tayo, mga 6, hindi sumabog. So, factory defect ang mga missiles ng China. Yung mga barko nila, manipis yan. Pag pinaputok ng Amerika yan, lubog yan. So, wala tayong ikabahala kung sakali magkagira man sa Indo-Pacific. Dahil ang ating isla, ang ating bansa ay watak-watak. Archipelago tayo, hindi tayo isang bansa lang. So, kahit pinasok na nilang Luzon, marami pa rin ang mga area na hindi mapapasok-pasok. Kahit marami silang missiles, pero mayroong darating na tulong
galing sa ating Panginoon. Ang bansang Pilipinas ay protektahan nila. Hindi nila kaya gibain ang Pilipinas dahil andyan ang ating Panginoon. Noon, nandoon ang ating Panginoon sa Israel. Pero ang ating Panginoon pumili ng bansa na magpatuloy ng kanyang layunin, ng kanyang iminulat ng tao, kung ano ba talaga ang nangyari noong unang panahon, ano ang kanyang mga sinasabi sa Ten Commandments of God. So, ang bansang Pilipinas ang pinili ng ating Panginoon. Kaya bumaba ang ating Panginoon noong September 21, 2025 sa bansang Pilipinas. Walang nakakalam, kundi ako lamang ang nakakita sa nangyari. Bakit ang buong bansang Pilipinas ay sunod-sunod ang kalamidad? Ito ay ang bansang Pilipinas i-reform o kaya baguhin, gawing bagong Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas, they will be great again. Lalabas ang mga lahat ng deuterium sa Surigao, sa Ulo-Sulo gas, sa Liguasan Mars, methane gas at saka crudo, sa Zambales, hydrogen, sa ibabaw ng Luzon, dyan sa Sierra Madre, mga gasolina naman yan. At marami pang parts ng Visayas at saka Luzon, Mindanao. Maraming mga gas. Ating mga hindi pa natin nagagamit ay muling bubuksan sa panahon ni PBBM. So ang gusto ni PBBM, i-reform ang government dahil talamak na mula pa noon ang mga korupsyon. So maraming binangga si PBBM. Siya ang lumaban na presidente, lumaban sa korupsyon. Pero siya pa rin ang binabalikan ng mga kaliwat kanan, mga batikos na si BBM daw ay membro ng siya daw ay korap na presidente. Wala naman sila napatunayan. So ang totoong layunin ng Panginoon, gamitin ang ating President PBBM dahil sa kanyang puso ay siya ay busilak na puso, mapagmahal sa kapwa-tao Pilipino. Wala siyang pinipili kahit ano man ang iyong mga sinuportaran ng mga politisyan, mga politiko, Duterte ka man o Marcos ka man o sino ka man, Pinklawan ka man. Tsaka kay PBBM, ang gusto niya magkaisa at magmahalan ang kapwa Pilipino, pero marami pa rin tao matigas ang puso at damdamin. Patuloy pa rin gumagawa ng mga karahasan. Patuloy pa rin na nagsisiraan, walang pagmamahalan, walang pagkaisa, walang pagtutulungan. Paano tayo unlad? Paano tayo magsimula muli na magkabuklod-buklod para mabilis ang ating pag-success, para maging mayaman muli ang bansang Pilipinas. Kaya kaya nilabanan ni President PBBM ang korupsyon. Kahit sa kanyang buhay ay ito ay mapanganib. Marami siyang binangga ng mga espesyalista sa DPWS, mga politiko, senador, congressman, at marami pa. Pero si President PBBM lang ang tanging presidente na hindi nagmumura, hindi na nagmak ng ating Panginoon. Siya ang tanging presidente na busilak ang kalooban. Pero pilit pa rin pinapahid sa kanila na si Marcos daw ay isang korap na presidente, siya ay magnanakaw. Dahil sa nangyari sa panahon ng ating President Ferdinand Edralin Marcos, na binaliktad ng mga kuri na si Ferdinand Edralin Marcos daw ay magnanakaw. Pero wala naman sila napatunayan. Ang totoong mga magnanakaw ito si Kuri. Maraming mga ginawa o napundar ang ating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pero anong ginawa nila? Pinagbibinta nila ang mga ari-arian na ginpundar ng ating dating presidente na ama na ating PBBM. Pero ngayon sa panahon ni PBBM naman ulit,
ng Marcos time. So, hindi nyo kaya pabagsakin ang ating President PBM dahil siya ang itinalaga ng ating Panginoong Isus. Siya ay protektado ng ating Panginoon. Yan ang totoo. Kaya kahit anong ginagawa nyo ng mga adik, bangag, o kurap, o ano pa ang mga sinasabi nyo, ay hindi natitinag ang ating President PBM. Dahil siya ang itinalaga ng ating Panginoon. Sinong kumakalaban kay PBM, kalaban ng kalikasan. Kaya nagkakaroon ng mga lindol, bagyo, baha, sunog. Except lang sa mga mabubuti ng mga tao, mga kapwa Pilipino na nadadamay lang sa mga ginagawa ng karamihan ng mga ibang taong politiko, mga ibang tao. So, kailan pa tayo matuto? Kailan pa tayo magbago? 2026 na. Marami nang nawalan ng buhay dahil sa flood control, dahil sa mga korupsyon. So, remember, mga bulkan sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng dagat ay muling puputok. Mga lindol, pinakamalakas dahil Year of the Fire Horse ngayon. Ang kabayo ay malakas. So, tumatakbo. So, around the world, lalaganap ang mga lindol. Ang sinasabi ko kanina, ang Mariana Trench ay delikado. Baka ito ay magkakaroon ng pinakamalakas na lindol sa ilalim ng dagat. At magkakaroon ng tidal wave or tsunami. So, prepared, be alert, and be vigilant. So, magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo na magbagong buhay, tutuhanin nyo. Tutuhanin natin. Dahil itong mangyayari hindi basta-basta. At marami tayong kaharapin ng mga tragedya. Ito ay tahimik pa lang, January pa lang. Pero sunod-sunod na yung lindol, bagyo. At sunod-sunod na yung lindol, sunog. So, maraming mga bansa na babagsak. Maraming bansa na bubulusok ang kanilang pagbagsak. At ang sabi ko lang sa inyo, tutuhanin natin, repent in God and believe in God. Dahil ako mismo na magpatunay sa inyo, ako ay nagbagong buhay na. Dahil kung hindi nagpakita ang ating Panginoong Isus sa akin, hindi ko alam na totoo palang ating Panginoon. Alam na naniniwala tayo na totoo ang ating Diyos, ating Panginoon. Pero nung unang panahon pa lang siya napakita, doon pa sa Middle East. Ngayon, wala na ating Panginoong Isus, pero ang Espiritu sa bawat tao, sa bawat nilalang, andyan ang Espiritu ng Diyos sa ating katawan. Ang templo ng Diyos, ng Panginoon, ang ating katawan. So, on the record tayo, kahit anong gagawin natin, mga kamalian, mga mabubuti. Hindi tayo makatago, hindi tayo makalihim sa ating Panginoon. So, maraming salamat at God bless. Tutuhanin na natin na magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Ako walang reliyon na hindi ko kayo iningkayat na magbagong buhay o kaya magbalik loob sa Diyos, sa ating Panginoon Isus. Dahil totoo ang ating Panginoong Isus. Ito na. Yan pa sa lunch back ko. January 1 nangyari yan, 2026. Nagpakita ang ating Panginoong Isus. Hindi ko kalain na January 1, muli siya na nagpakita naman. So, malapit na. Hindi natin alam kailan babalik ang ating Panginoong Isus. Nandito na siya bumaba na siya sa bandang Pilipinas noong September 21, 2025. Pero hindi lang natin namalayan. Ako lang mismo ang nakakita kung ano talaga ang totoo na nangyayari. Kaya sabi ko, buong bansang Pilipinas ay restore. Lindol, bagyo, baha, sunog. At mauuna ang Pilipinas na mag-restore bago ang Asia, bago ang buong mundo. At maraming magaganap, lindol, bagyo, baha, sunog, gira,
mangyayari yan ang World War III. Asia, Middle East, Western Europe. So marami mangyayaring magaganap na at saka sa part ng Caribbean magkakaroon ng digmaan. So hindi natin mapigilan ang mga mangyayari kasi nasulat na yan, nakasulat na, nakatakda na, nakatadhana na yan. So ang ating gagawin ay magdasal at magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi ito basta-basta. Hindi ito'y biro. Hindi ito'y joke na ay malayo pa yan, hindi pa yan mangyari. So kailan pa tayo maganda? Kailan pa tayo magising? Kailan pa tayo? Kaya maraming namamatay na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagbalik loob sa ating Panginoon. Dahil matigas ang ulo ng tao at saka matigas ang kalooban ng tao. Kaya kadalasan ang aking makikita, tatawag lamang sa ating Panginoon kung andyan na yung tragedia. Oh Diyos ko, nagkaroon, tama na Lord. Kung ano na lang sinasabi. So bakit hindi pa tayo tumawag nung wala pang lindol, wala pang baha, wala pang sunog, wala pang gira, wala pang tsunami, wala pang bulkan na sasabog. So, yan ang lagi kong sinasabi. Repent in God and believe in God. So, gumawa ng tama at tigilan na natin ang mga bangayan, tigilan na natin ang pagsisiraan kapwa Pilipino. Walang pagkakaisa, walang pagmamahalan. Hanggat na hindi nagkaisa, hindi nagbalik loob ang mga tao sa Diyos at hindi nagsisi ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan, walang pagkakaisa, bawat isa, patuloy pa rin ang away-away, patuloy pa rin ang bagayan, ay hindi ma-stop ang mga tragedia sa Pilipinas. Patuloy yan. So, dito na lang at maraming salamat. Hopefully, kung nagustuhan nyo aking video, pwede nyo i-share o i-like nyo para makita naman ng iba. So, hindi ako nagpo-post para sumikat ako sa Facebook, sumikat ako sa YouTube, sumikat ako sa TikTok. Ang sa akin lang, gusto ko na ako na mismo ang magpatunay sa inyo na ang sinasabi ng ating Panginoon ay hindi biro, hindi basta-basta. At ako ay dati na ako nasunog. Nasabugan ako ng 2 kilong pulbura. Isa ang patay ang kasama ko. Ako lang nabuhay. Wasak ang bahay namin. Walang natira. Sunog ang muka ko, sunog ang buhok ko, sunog ang katawan ko ito. Sunog to, 3rd degree to. Yan. Sunog lahat yan. So, wasak. Napakatigas ng kahoy pero wasak ang bahay. Pero walang nangyari sa akin. Nasunog na ako pero buhay ako. Hindi nabasag ang eardrum ko. Pero ang kasama ko patay. Ako lang nabuhay. So, nagpasalamat talaga ako sa ating Panginoong Hesus sa pagligtas niya ng sa binigyan niya ako ng panibagong buhay. So, kaya ako nasunog dahil Year of the Dragon ako. So, dito na lang at maraming salamat. So, sana suportahan nyo o gusto nyo i-share nyo para makita at malaman din ng ibang tao. So, para makabigay naman ako ng babala sa mga tao na nag-warning. So, ngayon, dito sa New Zealand, wala pang nangyaring nagaganap na lindol. Pero ay magkoconnecting ito. Pero hindi ko alam kailan. Prepared lang. Ito ay mangyayari sa Wellington. Kaya natapos ng Christchurch, natapos ng Kaikoura. Ang next is Wellington, North Island. Galing sa Gisborne, Napier, sa Bay of Plenty, Auckland, lahat yan. So, di ko lang alam dito sa South kung ano. So, dito na lang at maraming salamat. So, ayaw ko ipaabot ng 1 oras ang aking video kasi mahirap i-upload. Hindi rin ako nagla-live kasi kung i-live ko ito ay after 30 days, i-delete ni Namita. Kaya naggawa ako ng video ng sarili at i-post ko na lang. So maraming salamat at good night at God bless sa inyong lahat. So magbalik loob na tayo sa ating Panginoon.
So, ibigay na natin ang ating effort sa ating Panginoon, hindi lamang sa trabaho, hindi lamang sa ating buhay. Bigyan din natin ng importansya ang ating Panginoon. Dahil bihira lang ito mangyayari. So, ang tanging tagapagligtas ang ating Panginoon, hindi kung sino-sino. Hindi ang ating reliyon. Tayo lamang ating sarili at ating relationship sa ating Panginoon. So, maraming salamat, good night, and God bless. Bye. Happy New Year pala sa lahat, all around the world. So, kung na-late man ako sa pagbati sa iba, pero nabiyabati ko na noon pa. So, bye-bye, God bless, bye.